na nagngangalang Natasha. Dumiretso siya sa isang apartment at dito nabunyag na hinahanap niya ang kanyang ama, na matagal na niyang hindi nakikita. Gayunpaman, sinabi ng landlady na matagal nang wala ang kanyang ama dahil hindi na siya nakakapagbayad ng renta. Ang dahilan ay nawalan siya ng trabaho at sa halip na maging pabigat, mas pinili na lang niyang umalis. Lumalabas na ang lalaki na kanyang hinahanap ay walang iba kundi ang Vietnam War veteran na si Douglas Binder, ang pulubing pinatay ng mga kalalakihan kagabi. Walang kaalam-alam si Natasha sa sinapit ng kanyang ama, kaya nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap sa lugar at nagtanong sa mga tao kung may impormasyon ba sila kung nasaan siya. Hindi nagtagal, nagtungo si Natasha sa isang restaurant upang makigamit ng telepono. Doon, naglabas siya ng maraming pera para magpapalit ng barya, at nakita ito ng isang lalaki na nagngangalang Chance, na kasalukuyang kumakain sa lugar. Ilang sandali pa, lumabas na si Natasha, ngunit lingid sa kaalaman niya, natiktikan na pala siya ng ilang gangster na nasa loob din ng restaurant. Mabilis nilang kinuha ang bag ni Natasha na naglalaman ng kanyang mga pera. Hindi pa dito nakontento ang grupo at balak pa nilang gawa ng masama ang dalaga. Sa kabutihang palad, dumating si Chance at agad na pinigilan ang ginagawang pambabastos ng mga gangster sa babae. Nang inutusan niya si Natasha na sumakay sa kanyang sasakyan, pinagbantaan siya ng mga thugs na huwag makialam at umalis kung ayaw niyang madamay. Habang pinagtatawanan at minamaliit ng mga ito, mabilis na pinabagsak ni Chance ang ilan sa mga gangster sa pamamagitan ng pagsipa at pagsuntok sa kanila. Labis na humanga si Natasha habang pinapanood si Chance, na isa-isang pinapabagsak ang mga lalaking nambastos sa kanya. Kahit na sobrang dami nila, hindi sila umubra sa kakaibang husay ni Chance sa pakikipaglaban. Makalipas ang ilang minutong labanan, tuluyan nang natalo ang mga abusadong lalaki at wala na silang naging ibang choice kundi ang ibalik ang bag. Bago umalis, sinabihan ni Chance si Natasha na dapat siyang mag-ingat, at huwag basta-bastang ibalandra ang kanyang pera sa publiko lalo na't bago pa lang siya sa bayan. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagtungo si Natasha sa police station para mag-file ng missing person at naabutan niya doon ang isang nakaduting pulis na si Officer Mitchell. Sinabi ni Natasha na nawawala ang kanyang ama. I think my father was homeless. Ngunit tumugon si Mitchell na hindi niya ito matutulungan, sa kadahilan ng walang permanenteng address ang kanyang ama. Sa pangangailangan ng tulong, sinundan ni Natasha si Chance at hiniling na tulungan siyang hanapin ng kanyang ama kapalit ng malaking halaga ng pera. For $100, does it really matter? For doing what? I really need you to help me find someone. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Chance dahil nakaschedule silang pumalaot sa karagatan upang mangisda ngayong araw. Lumalabas na si Chance ay isang fishing crew at ito ang pangunahing pangkabuhayan niya. Ngunit nang papaalis na sila, hindi nila pinayagang sumama si Chance dahil sa ginawa niyang pambubugbog sa grupo ng mga kawatan, na ang karamihan ay nabunyag na kamag-anak pala ng kanyang boss. Dagdag pa dito, meron ding utang si Chance sa union at papayagan lang siyang pumalaot kapag nakabayad na siya. Dahil dito, pumayag na si Chance sa alok na trabaho ni Natasha. It's a deal. Para simulan ang paghahanap, nagtungo sila sa iba't ibang lugar sa bayan at nagtanong sa mga lokal, nagbabaka sakaling makakahanap ng anumang lead. Sa panahong yun, dinala sila sa mga naiwang gamit ni Douglas at nakita doon ng isang flyers na ipinapamahagi dati ni Douglas kapalit ng pera. Agad namang nakilala ni Chance kung kanino ito galing, at agad na isinama si Natasha sa nasabing establishmento. Pagkarating doon, nakilala nila ang may-ari na nagngangalang Randall at tinanong siya kung kilala ba niya si Douglas. Gayunpaman, itinanggi ng lalaki na kilala niya ito, ngunit bakas sa kanyang ekspresyon na nagsisinungaling siya. Sa sandaling yun, dumating si Van Cliff at nabunyag na kilala niya si Randall. Nang makita sila, napangiti si Van Cliff, na tila ba nakahanap siya ng bagong target para sa kanilang susunod na hunt. Pagkalabas, sinalubong sila ng isang nagpakilalang pulis, na sinabing nahanap na nila ang bangkay ni Douglas at isinama sila sa police station. Halos gumuho ang mundo ni Natasha nang malaman ang tungkol sa sinapit ng kanyang ama. Was burned pretty badly. At ang masama pa, hindi pa rin matukoy kung sino ang mga salarin. Nang sumunod na araw, tiningnan ni Chance ang autopsy report ni Douglas at nakita ang nakakaawang sinapit nito. Dito nabunyag na dating US Marine si Chance na merong maraming award, ngunit natanggal siya sa serbisyo matapos niyang itapon sa dagat ang kanyang kapitan nang malaman niyang nag-i-smuggle siya ng opium. Sa kagustuhang malaman ang katotohanan, nagpa siya si Chance na mag-imbestiga at kaagad na nagtungo sa crime scene. Sa kabilang banda, makikita si Ivan na tinitingnan ang military file ni Chance,
at naging interesado sa kanya sa paniniwalang makapagbibigay siya ng thrill at kasiyahan sa sunod na hunting game. Samantala, habang naghahanap si Chance ng mga clues sa kung ano ba talaga ang tunay na nangyari, bigla siyang inatake ng 2 tauhan ni Ivan. Pinagbubugbog nila si Chance at nahirapan ang ating bida na makabawi sa ginawa nilang pag-atake. Pinagbantaan nila si Chance na huwag makialam at sabihan si Natasha na umalis na sa bayan kung ayaw niyang madamay. Hindi nagtagal, dinala si Chance sa police station kung saan naghihintay si Natasha. Kaagad niyang isinumbong kay Officer Mitchell ang nangyari, at naniniwala siya na hindi namatay sa sunog si Douglas. And what's murder? Ayon sa dog tag na kanyang nahanap, naniniwala si Chance na pinatay siya gamit ang matulis na bagay. Nang makita ito, nagtataka si Mitchell kung ano ang posibleng pakay ng killer sa isang pulubi, kaya nag-order siya ng bagong autopsy sa bangkay. Sa kabilang banda, makikita sina Ivan at Van Cliff na nakikipagpulong sa mga bagong kliyente. Ipinaalam at ipinagmayabang nila sa kanila na tanging mga war veteran lang ang tanging hinahunt nila, at lahat sila ay kusang sumali na maging target kaya wala silang dapat ipag-alala. Ang kailangan lang nilang gawin ay magbayad ng $250,000 at sila na rin ang bahala sa mga armas na gagamitin nila. Kalaunan ng araw na yun, pumunta si Chance sa isang massage parlor upang questionin si Randall sa kung sino ang nagpadala sa 2 mersenaryo na bumugbog sa kanya noong isang araw. Nang pagbantaan ng kanyang buhay, wala nang naging ibang choice si Randall kundi isumbong na kagagawan ito ni Van Cliff. Again. Huh? Tell your boyfriend Van Cleef. I'm gonna find out who killed Douglas Binder. Nang gabing yun, binisita ni Ivan ang doktor na nagsagawa ng autopsy, na nagbabala sa kanya sa ginagawang pag-iimbestiga ni Officer Mitchell. Tinanong ni Ivan kung mabibili nila siya, ngunit iginiit ng doktor na hindi. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto at nang tingnan ito ng doktor, binaril siya ni Van Cliff mula sa labas. Kinaumagahan, si Chance, kasama sina Mitchell at Natasha, ay nagplano na magsagawa ng investigasyon sa pamamagitan ng pagbisita kay Randall. Ngunit sa mga oras na yun, si Randall, na alam nang nasa panganib ang kanyang buhay, ay binalak na umalis at tuluyan ng lisanin ang lugar. Gayunpaman, naabutan siya ni Van Cliff, at nang hindi nagpapakita ng anumang awa, pinasabog niya ang kanyang utak. Sa sandaling dumating sina Chance sa lugar, huli na ang lahat dahil patay na si Randall. Muntik nang malagay sa panganib si Natasha nang subukan niyang lumabas, ngunit buti na lang ay nailigtas siya ni Officer Mitchell sa kapahamakan. Sumiklab ang isang matinding bakbakan laban sa armadong grupo, ngunit sa kasamaang palad ay napuruhan ang kasamahan nilang pulis ng pagbabarilin siya ng mga kasamahan ni Van Cliff. Nang wala ng ibang choice, kinuha na ni Chance ang baril ng pulis at mag-isang nilabanan ang grupo, at matagumpay na napatay ang ilan sa kanila. Ginamit niya ang police car para magsilbing proteksyon sa mga bala, at gamit ang kanyang karanasan bilang dating Marine, napabagsak niya ang ilan pa sa kanila. Nang makitang paparating na ang iba nilang mga kamiyembro, agad na tumakas sina Chance at Natasha sakay ng motorsiklo. Gayunpaman, kahit anong gawin nilang pagtakas, mabilis pa rin silang nasundan ng mga kawatan. Dahil sa tumitinding sitwasyon at matapos magkaroon ng sira ang gamit nilang motorsiklo, mas minabuti ni Chance na harapin na ang mga ito. Buong tapang niyang sinalubong ang isang sasakyan at ginamit ang kanyang motor upang pasabugin ito. Ilang sandali pa, dumating na si Ivan at iniwasan ni Chance ang mga ginawa nilang pag-atake upang muling makasama si Natasha. Nang makorner sila ng mga kalaban, sakto namang dumaan ang isang tren sa ibaba ng tulay, kaya wala na silang naging ibang choice kundi ang tumalon para makaligtas sa grupong tumutugis sa kanila. Sa kabila nito, hindi tumigil ang nasabing grupo at patuloy na hinanap sina Natasha sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga bakas. Hindi nagtagal, dumating ang ilan sa mga mayayamang kliyente, na nagbayad para malibang sa malahunting game na ito. Pinaalam ni Ivan na ang kanilang target sa pagkakataong ito ay sina Natasha at Chance, na ayon sa kanya ay labis silang mag-e-enjoy dahil mailap silang mga target. Makalipas ang ilang minutong paglalakad sa kagubatan, nakarating sina Chance at Natasha sa bahay ng matandang lalaki na nagngangalang Dove, na nabunyag na tiyuhin ni Chance. Ipinaliwanag ni Chance na may isang grupong humahabol sa kanila, at sumagot ang matanda na alam niya. Humingi si Chance ng armas at ibinigay naman sa kanya ni Dove ang kanyang paboritong shotgun. Habang pinaplano ang kanilang sunod na gagawin, nakita nilang papalapit na sa kanilang lokasyon ang grupo ng mga hunters. Nang walang pag-aalinlangan, agad nilang pinasok ang bahay, ngunit wala silang naabutan sa loob. Lingid sa kaalaman nila, naghanda pala sina Chance ng plano para sa kanilang pagdating.
Ilang sandali pa, sinurpresa sila ng isang malaking pagsabog na agad namang ikinamatay ng ilan sa kanila. Nang makita ng grupo na naghiwa-hiwalay sila sa pagtakas sakay ng mga kabayo, sinubukan silang pasabugin ng isang kliyente ngunit nagmintis ito. Gamit ang chopper at kanilang tracking skills, agad nilang nakita si Chance, tinambangan siya, at pinaulanan siya ng bala. Gumanti si Chance ng putok at matagumpay na nadispatcha ang isa sa kanila. Dahil sa mga nangyaring pagsabog, hindi na maaaring gamitin ni Chance ang kabayo, kaya mabilis siyang tumakbo patungo sa isang abandonadong pabrika. Ang akala ng grupo ay nagtago siya sa loob dahil sa takot, ngunit wala silang kaalam-alam na sinadya pala ni Chance ang lahat dahil kasama ito sa kanyang plano. Huli na nang ma-realize ni Ivan na patibong lang ang lahat, at nasurpresa sila nang magpakawala si Chance ng sunod-sunod na pag-atake, na agad na ikinamatay ng ilan sa kanyang mga tauhan. Tila naging isang mabangis na hayop si Chance kung saan agad niyang tinapos ang lahat ng kanyang mga nakakasalubong kalaban, at hindi nagpakita ng kahit na anumang awa sa kanila. Galit na galit ang mobster sa lahat ng mga nangyayari, dahil hindi niya inasahan na magkakaganito ang lahat. Ang inakala niyang madali at bagong target ay siya ngayong unti-unting sumisira sa kanyang masamang negosyo. Kahit pa dumating na ang karagdagang puwersa, wala rin silang nagawa dahil hindi sa kanila nagpakita ng awa si Chance at isa-isa rin silang dinispatcha. Nang marinig ni Natasha ang mga putok ng baril at mga pagsabog, labis siyang nag-alala. Dahil dito, hindi siya sumunod sa mga plano ni Chance at pumunta rin sa abandonadong pabrika para tumulong. Habang nakikipagbakbakan, nakaramdam ng labis na kaligayahan ang kanang kamay ng mobster na si Ivan. Dahil sa tinagal-tagal na nilang ginagawa ang negosyong ito, ngayon lang siya nakasagupan ng tulad ni Chance, na palaban at sobrang galing sa pakikipaglaban. Naging matindi ang kanilang bakbakan, ngunit sa huli ay nagtapos ito sa pagpatay ni Chance kay Ivan. Sa pagpapatuloy ng laban, dumating ang punto na naubos na ang lahat ng tauhan ni Ivan at maging ng kanyang mayayamang kliyente. Nang makita ito, tuluyan ang nasiraan ang mobster, at desperadong nagpaputok sa buong paligid. Iginiit niya na matapos niyang patayin si Chance, sisiguraduhin niyang isusunod niya si Natasha. Nang marinig ang pagbabantang ito, nagdesisyon si Chance na tapusin na ang lahat at mabilis na pinabagsak ang mobster. Gayunpaman, nang papaalis na sina Natasha, bigla muling bumangon si Ivan at mabilis na ginawang hostage si Natasha. Inutusan ng mobster si Chance na ibaba ang kanyang hawak na armas. Dahil sa matinding takot para sa kaligtasan ng babae, sinunod na ni Chance ang gusto ng mobster. Sa sandaling kakalabitin na niya ang gatilyo, buong tapang na sumugod si Chance at mabilis na naiwasan ang shot. Nagkaroon sila ng matinding sagupaan at kahit na dehado sa laban, ayaw pa ring sumuko ng mobster. Gayunpaman, laking gulat niya nang hindi ininda ni Chance ang init ng apoy at tuluyan ng tinapos ang mobster sa pamamagitan ng pag-detonate ng isang bomba. Sinubukan niya itong i-defuse habang natatawa, ngunit hindi na niya malalabanan ang kapalarang naghihintay sa kanya. Nang matiyak na ligtas na ang sitwasyon, umalis na ang tatlo sa lugar ng magkakasama, habang si Natasha naman ay masaya na ngayon matapos maipaghiganti ang kanyang ama, at dito na nagtatapos ang pelikula.